Ayan, magandang umaga po for joining us sa ating Sarah Perez Vlogs once again. Again, yung content po ng Sarah Perez Vlogs ay makakatulong sa inyo, makakatulong din sa mga kilala nyo sa pamahagi po natin yung content na ito. Ayan. So, sa atin naman po, Papi, no, na mga Christians, of course, ano po ba yung position natin pagdating dito sa mga interfaith relationships? Okay. Cool. So, napaka-importante na nakita naman natin sa church natin, di ba, na there is always that permissive will na meron ng Panginoon, di ba? So, hindi natin pipigilan pag pinilit noong taga-SNJ na makipag-interfaith relationship. Kasi pinayagan naman na talaga natin, di ba? So, meron na talaga tayo, perfect example sa loob ng SNJ. Pero, prior to them going into that relationship, winarn ko sila. So, syempre, ang sinabi ko sa kanila, it is important na ideally, either coming from another church ng taong yan, hindi recent convert, or matagal na taga-SNJ, tapos, yun nga, hindi rin siya recent convert. Kasi, ang pinakamagandang ilapat mo na standards, of course, will be yung nakalagay sa the Book of Timothy, di ba? Nakalagay doon kasi kung ano ba yung standards na hinahanap sa isang leader ng church. And it should be the same standard na hanapin natin doon sa spouse, diba? Not recent convert, somebody who has been tested, beyond reproach. Ang ganda actually standards noon kung yung nagagamitin mo for the spouse to be, whether siya, lalaki man o babae, diba? So it doesn't matter kung ano. Pero yun ang pinakamagandang standards in choosing a partner, of course. Para syempre, magkakaroon kayo ng synergy. Syempre, kapag pareho kayo ng faith, pareho kayong aligned, you are actively, surrendered to the Lord. Both of you love the Lord your God, love the Lord our God with all of their heart, soul, mind, and strength. Makikita mo na even if they have conflicts, they will be able to resolve it because they are both obedient to God. Diba? Hindi mo makikita na one will be doing the other thing, one will be doing the other thing. Diba? Tapos hindi pa magiging maganda yung result. Diba? But if you push for an interfaith relationship, as you have seen, nakita mo naman nag-i-struggle. Obvious naman eh. And some of them actually left the church. Yes. Diba? And ang tingin talaga sa akin ng umpisa, kontrabida ako, diba? Bakit ba ganyan? Kasi standards ng Panginoon yun, hindi ko naman standard in the first place yun, diba? And I am there to protect them. Diba? O tignan mo ngayon yung nangyari sa kanila. The people who are still with us, pero may interfaith marriage sila. And some of them actually umalis ng church, nagkaroon ng interfaith na live-in relationship. So, nakita mo yung pagbaba ng standards. And katulad nga ng nakikita natin sa sa mundo, makikita mo na hindi talaga magiging successful yung relationship ng interfaith. Diba? Coming from the perspective of a Christian pastor, na syempre perspective ko bilang ama. Diba? Kaya nga parati sabi ko sa mga tiga-SNJ, diba? Kung hindi kayo handa na mag-asawa, huwag kayo mag-asawa. At kung hindi kayo handa na mag-anak, huwag kayo mag-anak, diba? And syempre, in hindsight, kaya nga sinasabi nila parati, 2020 talaga ang hindsight kasi nangyari na and the regret is there. Nakikita mo talaga na nakakaawa. Diba, interfaith relationship na nangyari sa church, iniwan eventually yung tiga-church. Diba, nangalo niya yung partner nila. Diba, some of them, diba, tumalikod sa simbahan, tumalikod sa Panginoon. So, paano ngayon yung mangyayari sa kanila? Doon sa may mga anak, paano yung mga anak? Diba, so, kung makikita mo, nakakalungkot isipin. Pero kasi ng kanilang pinili eh. Hindi naman natin sila pipigilan. Wala naman akong pinigilan. Sa SNJ, wala akong pinigilan, di ba? Pinagsabihan, pinaalalahanan para ma-express ko yung pag-ibig ng Panginoon at pag-ibig ko sa kanila. Pero minasama pa rin at that stage. And sa akin, that's fine, di ba? Mag-aalit ka na sa akin, di ba? Murahin mo na ako, sumpain mo ako, pero at the end of the day, alam mo na tama ako. At alam mo na dahil tama ako, kasi sinusunod ko ang salita ng Diyos. So, ganun lang siya. So, that's our position with regards to interfaith relationship. Again, i-emphasize ko lang, I will remind you the standards of God, but I will not stop you or force you out of your desired and decided relationship.
Kung gusto nyong i-pursue nyo. Okay? Sa mga hindi pa ginagawa to at nagbabalak kayo, kausapin nyo yung nakipag-interfaith relationship sa church. At kausapin nyo rin yung umalis sa church na nakipag-interfaith relationship. Tanungin nyo kung nasaan na ang relationship nila ngayon. Okay? Tatanungin ko na sila ngayon. Hindi, wala namang interfaith relationship na no. But yeah, good point po yun, Papi, talaga. We have seen, siguro sa mga single na nakatulad ko, like yung mga yaps ngayon, no, we have seen it all. I think talagang matigas na lang ang ulo namin if one of us will do the same thing, no, na hindi kami mag-iingat kasi andyan na nga, linagay na nga lahat ng example sa aming harapan. Yeah. So we have to be careful. Lalong-lalo na yan, it's a major decision that we have to do in our lives. Yung sino yung magiging partner. Yeah, that's true. Actually, gusto ko lang i-share, no, this is a testimony from a Christian woman na nag-enter into an interfaith relationship sa isang hindi mananampalataya. So, syempre, whirlwind relationship, ganyan-ganyan. So, nagkaroon sila ng actions ng fornication. Tapos, ganun din ginawa niya. Dinisobey niya yung kanyang family, dinisobey niya yung pastor niya. Syempre, dinisobey mo si Lord. Sino pang hindi mo disobey, di ba? It follows na yung mga tao sa paligid mo yun. Yung kanyang open letter to every Christian woman, desiring a man na wala dun sa faith. Ang grabe, heart-wrenching. Kasi, na-discover niya na meron siyang sexually transmitted disease na so severe yung pinasa sa kanya ng lalaki na hindi na siya magkakaanak. At hindi na siya magiging, sa tingin niya, hindi na siya magiging attractive. Siyempre, sino ba naman ang lalaki papatol sa isang babae na may STD, di ba? Tapos, hindi siya yung simpleng STD. Ikasama yan doon sa risk kapag pumilit ka sa interfaith marriage o interfaith relationship, di ba? Gaano ka kasigurado na yung taong yan, puro yan. Diba? So after I think a year and a half or 2 years, nagkahiwalay sila kasi yung lalaki meron ka-affair na iba. Multiple partners talaga yung lalaki. Tapos talagang ini-spread niya ang kanyang STD. So those are the things na I would want as much as possible bilang father ng SNJ na i-impress sa mga tiga SNJ. Hindi ako killjoy. Ayoko lang kayong madisgrasya. Ayoko lang kayong magkamali. In the same manner, ganun din naman yung perfect will ni Lord. So, ang ganda nung kanyang testimony. Kaya nga sinasabi niya sa mga Christians sa United States, sa mga kababaihan, mga single, isipin talaga natin maigi, paulit-ulit, kung tama ba yon o sensuality lang, di ba? Kaya nga, di ba, anong sinasabi ng Biblia? Namatay na yung old self natin. We should not be entertaining yung sensual desires that perverts our faith. Diba? Kailangan natin maintindihan yung consequences ng kasalanan at ano yung maaring mangyari sa iyo before you indulge in that sensuality, which is normally attributed sa fornication or premarital sex or adultery doon sa mga may asawa. Intindihin natin yung gagawin ng kasalanan sa buhay mo, na sisirain niya yung kinabukasan mo. Diba? I-discarril ka niya to the point na gusto mo na lang magpakamatay kasi alam mo yung pagkakamali mo so severe na parang wala ka ng pag-asa to recover. Kaya nga ang sin so easily entangles. Kapag ang Kristiyano hindi naiintindihan yung magnitude ng kasalanan sa buhay niya, ipagpapatuloy niya yung self-destruction. At syempre, dahil nga sensuality na, pervert ka na, di ba? Bulag ka na doon sa katotohanan, unspiritual ka na, you will not be able to understand the spiritual things people who are of the Spirit speaking to you. Kaya nakakalungkot at hindi lang naman limited doon sa relationship. Marami naman talagang Kristiyano na has given into sensuality. Okay. At pag dinefine mo ang sensuality, napaka-broad kasi niya eh. So, ibig sabihin, it is gratification of the senses. So, ibig sabihin, yung perverse sexuality, hindi lang limited yan sa relationship.
social media addiction, entertainment addiction, gaming addiction, 'di ba? Pa-deliver addiction, 'di ba? Shopping addiction. Lahat ng types of addiction kasi part siya ng yung pagiging sensual ng tao. Grabe. Thank you po, Papi, no, for that. Nagulat ako dun sa open letter ng girl, no. So, taga-US. Okay. So, yeah. Kaya pala sinasabi sa Bible that run from sexual sin. Parang there is nothing that can destroy yung body natin but this sin of sexual sins, diba, na sinabi sa Bible. So, ayun, part of the consequence ng sin na yan, pagkakasakit, ganyan. So, eventually, it will, parang sisirain niya talaga yung katawan. Okay, so, thank you po, Papi. So, yan. So, sa mga single ngayon na nakikinig ng ating video, please, ayan, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo talaga, no, sa ating may partner. Proper, sabi nga natin sa mga recent nating mga video, due diligence na mag-background check. Ayan. So, lalo na yung mga past, I think, relationships na meron din itong taong to. And syempre, of course, tayo din. Maging open tayo dun sa partner to be natin, di ba? Ayan, so huwag niyo po kakalimutan na andito po ang Sarah Perez Vlogs to actually provide you with information na potentially countercultural. Siya kasi hindi ito yung ginagawa ng mundo ngayon, di ba? Ito yung standards ng morality na meron tayong pag-iingat sa ating mga desisyon at malalim na pag-iisip bago natin isugal ang ating kinabukasan. So, tangkilikin niyo po talaga ang Sarah Perez Vlogs kasi it's actually going to provide you a very nice platform, a foundation to make decisions. In this case, sa relationship.